Guys, today, i-share ko sa inyo yung mga napamili ko nung nasa France kami. First time to guys. Usually, ayokong nag-share ng mga binibili ko kapag nagbabakasyon kami kasi ayoko yung, sorry dun sa ibang mga vloggers ha, hindi naman masama yung ibig ko sabihin dito, but ayoko kasing mag-come across as parang nagyayabang ako na eto yung kaya kong bilihin, eto yung kaya kong gastusin. But this time, kaya ko ginawa tong video na to, and first time to, dun sa mga laging nanonood sa akin, first time to, maraming nagre-request sa akin na yung mga napamili mo nung nakabakasyon ka, and hindi ko ginagawa yung video. But today, kaya ko siya i-share kasi I'm so proud of myself. Bakit? Kasi konti lang yung mga napamili ko. Una, mahirap mamili kapag may kasama kang bata. Pangalawa, nag-control talaga ako ng gastos this trip. So baka magalit kayo sa akin, sabihin ninyo dito sa video na to pagkatapos ninyong panoorin, anong sinasabi mong nakatipid ang mamahal ng iba mong pinabili? Believe me, tipid na to, okay? And originally sa pabango naman talaga wala akong balak bilihin. Kaso alam nyo na, napasilip, napatingin, so I ended up buying few bottles. Pero sa normal na bakasyon, sobrang konti nitong napamili ko. Wala na rin kasi akong space sa bag so I really have to choose and plan kung ano lang yung kaya kong bitbitin pabalik. So, unahin muna natin tong dalawang bulky na item kasi gusto ko na siyang tanggalin dito sa harapan ko. Kasi kada nakabakasyon kami, ang favorite kong pasukin is drugstore and also groceries. Ang sarap kasing mag-ikot dun sa mga groceries nila kasi ang dami mong makikita na alam nyo na hindi naman available dito sa atin sa Pilipinas. Etong nakakatawa kasi sa grocery nila, may mga items sila na hindi mo basta makikita sa groceries natin. Like for example, meron silang mga yung hair tools. So nabili ko to, natapon ko na yung box niya. Kasi ayoko nang iuwi yung box, bulky. Binili ko siya kasi hindi ako makapaniwala. Compute ako ng compute, convert ako ng convert, naka-sale siya. Parang nabili ko lang siya ng almost 800 pesos, parang mga 750 nga eh. And this is, some people would pronounce it as Babyliss and some would pronounce it as Babyliss. I would just call it Babyliss. And flat iron siya. Eto siya guys. Gusto ko siya kasi ang haba ng cord niya and unang-una, yun nga parang mga 800 pesos lang. Chinek ko yung original price niya sa Europe ha, parang nasa 4,000 pesos siya. So dali-dali ko siyang nilagay habang bumibili kami ng mga kakainin namin. And the good thing about this is tourmaline ceramic siya. So ceramic is nice sa hair, pero yung combination ng tourmaline and ceramic, mas maganda siya pagka yung fine ng hair mo, damage yung hair mo. Maganda siya kung parang lagi kang gumagamit ng plancha. Tapos manipis yung hair mo, colored, yung gano'n. Meron siyang kasamang parang lalagyan mat para hindi siya makasunog or maganda rin siyang patungan habang ginagamit mo siya. Itong next, ito yung baka masitan nyo ako. Anong nagtitipid ang mahal-mahal niyan? Kasi wala tayong store nito sa Pilipinas. And sobrang curious ako sa kanya. Wala akong ibang mga hair tools na sobrang mahal. Ito yung first time na gumastos ako ng mahal talaga na hair tools. Naku, curious lang kasi ako. And ito, nakalista talaga to na if I would see this, gusto ko munang laruin saglit and then tingnan natin kung bibilihin ko siya. Ayoko siyang orderin online kasi baka maloko ako, baka mawala siya somewhere, and because of the price, baka malaki yung bayaran ko na tax. And this is GHD Chronos. Ito yung bago nilang labas na flat na iron. And kaya green yung box niya kasi limited edition na color to. Nag-iisa na lang siya. Actually, hindi ko na to sa Europe nabili pero I'm sharing it with you na din kasi nag-stop kami sa Singapore. So, nag-check ako sa Sephora. Nakasale siya ng konti nung nabili ko. Parang nakatipid ako ng 2,000 pesos. Pero nasa 20 plus pa rin siya. I'm sorry guys. Tipid na to sa akin. Plus, gift ko to sa sarili ko. Kasi lately, nahihilig ako sa short na hair. And tumitikwa siya. So,
Nagpa-plancha ako minsan pag lumalabas ako, pero may share ako sa inyong secret. Pero teka, bago yung secret, dito muna tayo. Tapusin muna natin tong GHD na Chronos. GHD actually means Good Hair Day. So marami tong mga kalaban din na ibang mga expensive pa na mga hair tools. Hindi na ako nag-try nun. Ayoko yung, pag tinitingnan ko kasi yung mga reviews, yung mga videos, yung sobrang malalakas yung hangin, parang tumitikwas yung mga buhok. Ayoko nun, guys. So eto siya. Isa lang yung button niya. On and off lang. Tapos, ang bilis niyang uminit. Tutunog siya pag ready na siya. As in, ang bilis niyang uminit. And, siya na yung magdi-decide sa'yo kung ano yung temperature na bagay and tama sa hair mo. Hindi na to mainit eh. And yung plate niya yata, hindi na ako magre-research ha, ulit. Magandang quality siya. Kung lagi kang nagpa-plancha, gumagamit ng iron, mas maganda yung either ceramic or better yung tourmaline ceramic. But, syempre, yung makers nito, sinasabi nila na ang magandang latest na technology, yun ba yung tatawagin natin. Pero kung hairstylist kayo at nag-aayos kayo ng client, maganda to. Kung personal use and medyo sira yung buhok ninyo, okay na yung tourmaline ceramic. If you could find yung combination ng tourmaline ceramic, mas maganda yon. Pero kung ceramic lang ang makikita ninyo, okay na yon. So, eto, ayan siya yung ginamit ko. Malinis naman yung gawa niya. Malinis din naman yung gawa ng isa. Ayun lang, mas parang feeling ko ito, mas dapang-dapa talaga yung hair ko. And syempre, parang sinasabi niya or claims niya is isang pass lang, lalo sa mga kulot na kulot. Diretso na yung buhok mo, may kintab siya, less frizz. Tourmaline ceramic, ganun din naman, pero parang mas mataas yung percentage ng kintab nito, mas mataas yung percentage nung parang less yung frizz niya. Do your research, guys. Kailangan nyo ba to? Kung meron lang kayong panggastos, go. Yun lang yung masasabi ko. Pero I'm happy with this. Kasi ito yung isa sa gusto ko talagang mabili. Gusto ko talagang iregalo sa sarili ko. Siya talaga yung parang I think biggest splurge ko nitong trip. So, ayan na. Punta na tayo dun sa secret na isi-share ko sa inyo, lalo dun sa mga namomroblema pag maiksi yung hair. Kasi ako, gusto ko ngayon yung maiksi yung hair ko. Parang ang daling maligo. Parang ganun, mas mabilis siya. Kaso, ang problema ko before is pag yung aalis na, ang dami mong kailangan gawin sa kanya. Kailangan mo pa siyang i-blow dry. Kailangan mo pa siyang planchahin. You know what I mean? Mag-comment nga kayo below kung meron kayong short hair. Yan yung problema ninyo. Alam nyo ba na mas nakakasira ng buhok pag yung nag-air dry kayo. Ganun ako for the longest time. Kaya pala laging sinasabi sa akin sa salon, patuyuin mo kahit yung roots lang. Yun naman kasi sinasabi nila para hindi ako magka-dandruff or yung ganon, bihira naman akong magka-ganon. Pero in general, mas maganda pala yung patuyuin mo yung hair mo. Either you use a fan or you use a hair blower. Mas healthier siya sa hair. The problem with that is, yung ibang tao kasi gagamit ng hair blower kung ayaw gumamit ng electric fan kasi sa ibang bansa, hindi naman lahat ng bahay may electric fan eh. Pag nag-hair blower, yung sobrang init na settings yung ginagamit. Although pwede niyang masira yung hair ninyo pag lagi kayong nag-blow dry ng mainit, meron silang tinatawag na CMC, which is part ng hair, na yun naman yung mas nasisira pag nag-air dry ka. Kasi pag nag-air dry ka, mas matagal na basa, mas nakababad na basa yung hair, so parang mas nagiging weak yung hair. What I do is, naglalagay ako, lagi naman, pag gumagamit ako ng hot na tools, lagi akong naglalagay ng heat protectant. So may mga nabibili sa salon, or ayan na, mag-google kayo ulit, ng mga creams or sprays na, so na towel dry nyo na yung hair nyo, ilalagay ninyo yung product. May mga klase din na mga leave-on conditioner na at the same time, meron siyang heat protectant para ilalagay nyo siya sa hair nyo after nyo mag-towel dry, and then you can blow dry your hair or yun nga, magpatuyo sa electric fan. Use the lowest setting, or kung gusto niyo kasi di ba usually yung mga hair blower may 1 and 2. Kung gusto niyo ng medyo mainit lang ng konti, edi 2 lang, ganon. Hindi yung sobrang solid na init. And so far, sobrang kalmado yung buhok ko. Actually, nung nasa France kami, so I would blow dry my hair. Wala akong dalang blow dryer. So sa hotel or kung ano man yung Airbnb na pinag-i-stayhan namin, pag nag-blow dry ako, yung hair ko ang ganda-ganda. Actually, mas maganda pa dito. Siguro kasi yung humidity din kasi doon, hindi ganun kataas. Kaya parang ang ganda, mas parang voluminous. Wala akong ibang nilagay, kundi yung heat protectant lang. Tapos,
Di ang ganda, di ba, ng hair ko. Kasi naliligo ako nung nasa Europe kami. Maliligo ako sa gabi lang eh. Ayoko din yung hugas ako ng hugas ng buhok kasi to me, parang dun siya nga nasisira dahil nga nababasa siya ng nababasa. So sa umaga pagkagising ko, promise guys, try nyo rin dito sa Pilipinas. Medyo titikwas ng konti yung sa likod, lalo na kung medyo tumatama na siya sa shoulder. Pero ganun-ganun nyo lang, maayos siya. Wala siyang masyadong freeze, blower lang yun at saka yung heat protectant. So, nakuha ko na yung sikreto sa maiksing hair. So, hindi ko alam kung pagugupitan ko pa ulit to pag humaba ng konti. Kasi medyo nag-e-enjoy ako ngayon sa short na hair. But, nagbibili ako ng mga hair tools. Medyo na-addict din naman ako sa pagkukulot. Ang hirap maging babae, guys, no? Yun lang yung masishare ko sa inyo. I-try ninyong mag-blow dry sa gabi kung short yung hair ninyo. Or actually, even kung mahaba yung hair ninyo. And then matulog kayo. Wala nga akong nilalagay na iba. Hindi ko binabalot yung hair ko. Wala. Pag natutulog, hindi rin ako yung satin na pillowcase. Hindi ako nakaganon. So, ayan. Kung ano man yung nakikita ninyo, normal lang na pillowcase. And yung hair ko, maayos siya sa umaga. And kung aalis ako, yung hindi grocery lang, let's say may imimit akong tao, ganyan, paplansyahin ko na lang yung hair ko. And then, kung if I feel like medyo na-oilihan ako ng konti sa scalp ko, I will just spray powder na shampoo para lang medyo mabawasan ng konti yung grease. Ayan, hindi naman greasy yung scalp ko, guys, di ba? I tried nung kabataan ko kasi yung hindi maliligo or hindi magbabasa ng hair ng 2 to 3 times kasi healthier daw yon. Yung first month mo, magiging super oily nung scalp mo. Pero after 1 month, mag-a-adjust na yung scalp mo. It's okay. Pero yung dermatologist ko, ayaw niya yon. Mas nagkukos daw yon ng dandruff and marami pang issues. So, nagwawash na ako ng hair every day. At least once a day sa gabi. After nyo nga palang mag-blow dry ng hair, make sure na maglagay pa kayo either ng hair oil or another something moisturizing sa hair like hair milk, yung mga ganon, para lang mag-seal yung cuticle ng hair ninyo. So, bago tayo matapos dito sa mga flat irons, kaya ko binili yung GHD na limited edition na nag-iisang kulay kasi usually either white or black lang siya kasi walang pouch yun. Etong limited edition may pouch. Yun yung habol ko sa kanya. So, ayun na nga. Dahil grocery yung una kong nalandingan. Kasi sa airport, wala na rin akong time na mag-ikot. Kasi nga, iniiwasan ko. Dahil ayokong masyadong gumastos. Marami akong makikita. So, kada grocery namin, dumadampot ako ng padala-dalawa, patatlo-tatlo, nitong Maybelline na Super Stay na Matte Ink. I'm not sure kung available lahat tong shades na to dito sa Pilipinas. Well, hindi naman to neutral. Ito muna. Yung mga neutral na shades. And then, bumili ako nitong pink, and then etong mga warm na shades. Actually, etong warm na shade, lalo na itong energizer, etong dalawa. Kasi nag-start kami ng bakasyon namin from the north. Yung mga grocery doon, nagkikerry sila ng mga warm na tones. Pagdating namin sa south, hindi ko na siya makita. Siguro kasi medyo malamig pa doon sa north, kailangan nilang magmukhang naarawan, kaya binibenta to. Pagdating sa south, sunog na sila, hindi na nila kailangan to. You know what I mean? Pero etong energizer, eto yung blush on ko. Mula nung nabili ko to, eto yung blush on ko nung trip. So, i-spread ko lang siya sa fingers ko, tapos ilalagay ko siya sa cheeks ko. Hindi ako naglagay today. Etong kulay na to, medyo naarawan naman na ako nito ng konti. Orange na orange to, pero pag nilagay mo siya sa cheeks ko, nagigising yung kulay ko, nagigising yung mukha ko. Andito sa may right side ko, eto Sephora na to. Nung una kaming nakakita ng pinakamalapit na Sephora, which is parang an hour and a half drive away. Na-imagine niyo excitement ko kada magda-drive kami sa grocery kasi yun lang talaga yung parang shoppingan. So nung nakakita kami ng Sephora, eto lagi ko tong kinokollect pag nasa Europe kami. I don't remember kung nakikita ko to sa US. It's been a while. Namimiss ko rin yung mga nabibili ko dun sa US, sa mga drugstore dun, tsaka sa mga groceries doon. Pero, usually naman nasa Amazon na yung karamihan eh. Etong Makeup Forever na Artist Color Pencil. Marami na ako dito sa bahay. Yung nasa lips ko pala is itong 602 Completely Sepia. Yung laging nanonood sa akin, alam ninyo, favorite ko to na nude na lip na color. And then, nagline lang ako sa paligid and also sa may, yung inner part nitong Anywhere Caffeine. Nakakainis nga kasi isa lang yung nabili ko na nadampot ko
nitong Anywhere Caffeine. I think sobrang benta nito. Kaya kahit dun sa pangalawang Sephora na nakita ko, yes, the whole trip, dalawa lang yung nakita ko kasi nga hindi nga kami makaikot dahil nga may bata. Siyempre, iba yung tour namin, bihira yung shopping tour. Wala talagang ganon. So, ang ganda nito, yung Anywhere Caffeine. Ayan, ang ganda niya, oh. Pang line ng lip, bagay siya sa kulay ko. This is really formulated na pwede talaga siya all over your face. Etong L'Oreal Stylista Beach Waves. Ano siya? Salt spray siya, guys. So, kung gusto ninyong kumapit yung kulot ninyo, yung wave ng hair ninyo, nauuso kasi yan eh. You can use this. Nag-uwi talaga ako nito. Ito yung mga pinag-uuwi ko. And this is herbs na locally parang sold lang. Ito na yung pinakamalaking lalagyan. Lagi ako nag-uuwi ng ganito. Pag nasa US naman kami, ang lagi kong inuuwi is yung age na vinaigrette. Kung alam niyo yung sinasabi ko, thick siya na medyo sweet ng konti. Haluan mo ng olive oil yon. Perfect siya sa tinapay. Kasi yung normal na vinaigrette, may asim siya. Depende sa gusto nyo. Pero yun kasi mas gusto ko yun. Parang mas masarap siyang kainin. Eto, pag nagluluto ako, maglalagay ako sa manok, maglalagay ako sa baboy. Ang bango-bango, ang sarap-sarap. Sa drugstore naman, ito, nakikita ko talaga to pagka nasa Europe kami. Pero hindi ko siya dinadampot kasi pag inaamoy ko, parang common yung amoy and parang cologne lang siya. Ganon. Alam nyo naman, parang halimbawa yung Jo Malone. Yung cologne niya, hindi naman talaga siya cologne. Tinawag lang nilang cologne. Pero yun talaga, yung old formulation yata or kung ano man yung nakikita ko before, hindi ako bumibili and pag inaamoy ko, parang nothing really special. This trip, pagpasok ko sa drugstore, nag-amoy-amoy ako dito kasi bago yung box niya, parang bago yung formulation kasi etong formulation na to, this is extrait de cologne na. And parang may mga bago silang mga scents, may mga bago silang mga timpla. And ang nagustuhan ko sa mabilisan lang na amoy ha, hindi ko to na-spray sa skin ko. Well, this is ano lang naman, parang extrait de cologne lang naman. Ito yung Roger and Gallet or Gallet Paris. Ito siya. Ito yung bagong box niya. Hindi ko pa nga ito nabubuksan. Sana ma-pronounce ko ng maayos, no? Gingembre Exquise. Parang something with ginger yata. And etong Cassis Frenesy. Marami silang mabango. May neroli sila, may jasmine din yata. Pero parang hindi ako gusto ko to, ang bango. Hindi ako napagano nung inamoy ko yun, pero mababango. Parang safe siya na cologne for everyday. And etong dalawa yung nadampot ko. So this is the Sol de Janeiro na number 59. Ito yung bago nilang scent. Again, hindi ko rin to na-spray sa skin ko. Inamoy ko lang sa bote and then, okay siya. So dinampot ko na. You can go wrong with this kasi parang cologne lang naman siya na pang araw-araw. So, eto, pagpasok ko sa Sephora, eto yung particular na Sephora na lagi kong napupuntahan pagka nasa Paris kami. Kasi yung area na pinag-i-stayhan namin pag nasa Paris is usually parang the same lang. Pag akyat mo, sasalubong kagad sa'yo yung Armani na private collection, yung Armani Privé. Nagustuhan ko to. Eto yung binili ko, mabilisang amoy lang. And then, nung pagbalik ko sa hotel, nung ginugoogle ko, bagong labas lang pala siya. Parang this year lang siya lumabas. And this is the Blanc Cogaine. Ano yung amoy niya? I don't know kung gagawa pa ako ng separate na review nito. Mag-comment kayo below kung gusto ninyo. Pero, baka kasi hindi kayo matuwa. Ang hilig ko sa mga clean skin na scent. Para siyang kaamoy ni Narciso Rodriguez na Pure Musk, ni Juliette Hasagan, Musk Ultra Blanc from Guerlain. Ganon yung amoy niya. Nasa parang clean na scent. Kung meron na kayo nung mga yon, you don't need this. Sorry, baka nairirinig ninyo yung anak ko. Sobrang saya niya nasa labas. Typical na clean, musky, na parang ang dami ng brands ang naglalabas ng ganito. Meron din siyang floral na note. Hindi ko sure kung neroli or orange blossom, pero parang both yata meron dito. Simple lang, clean. Bagay sa weather natin dito sa Pilipinas. Pero kung hindi naman maselan yung ilong mo, sabihin mo lang typical na musk na pabango na medyo nalagyan ng konting floral. Actually, Singapore na to eh. Pumunta ako sa Chanel na store. Originally, gusto ko siyang bilhin sa airport. Pero ayoko nang mag-ikot sa airport. Although makakatipid ka sa airport. Gusto kong amuyin yung bago nung private collection which I posted on my Instagram. Okay naman siya. Powdery. I might add it in my collection pero hindi ako nagmamadali kasi nga nagtitipid ako, guys. Yung mga iba ko pa nga gustong bilihin na pabango, hindi ko pa nabibili pero hindi ko naman ikakamatay kung hindi ko mabibili yon. Yan ang
ano ko ngayon eh. Kung hindi mo ikakamatay, then it's okay. Nakita ko tong picture nito sa labas nung Chanel na store. Hindi ko alam kung meron na nito sa Pilipinas. Hindi rin ako nasasabihan ng mga SA natin dito sa Rustans. And this is the Gabrielle Chanel na low. Na-post ko rin to sa IG ko. Mas fruitier siya. Pero yung pagka-fruity niya, medyo sharp na parang almost maasim. Baka hindi ninyo magustuhan, pero ako okay lang. Maganda siyang parang pangregalo sa teenagers. Or kung gusto mo lang ng something fruity, slightly sour na version ni Gabrielle. Okay naman siya. Ito talaga yung gusto kong bilihin sa Chanel. Kasi nadaanan ko siya sa airport. Favorite ko kasi yung Coco Noir. And meron akong bottle nung parfum na version na 50 ml. And nung dumaan kami sa airport, I thought nakita ko yung 50 ml na parfum na version. Mali pala ako. That's Eau de Parfum pala na version. So, nung nag-check ako, ang available na lang is itong parfum na version. And this is 15 ml na lang. Pag chine-check ko sa US website, parang ang lumalabas is parfum intense siya. Pero dito sa box, parfum lang. So, naguguluhan ako, pero baka yun na yun. And sabi sa akin nung SA, kasi ang ganda nung pagka-creaminess ng parfum na version ng Coco Noir. Gusto ko rin naman yung Eau de Parfum na version ni Coco Noir, pero I love yung parang medyo mas stronger na variant ni Coco Noir na parfum. Yun nga lang, parang 15 ml na lang yung meron yata sa store. Sabi sa akin ng SA sa Chanel, i-discontinue na daw yung mga parfum na version nung mga ganito, like yung Coco Noir or parfum na version kagaya nung mga amoy nung sa private collection. Kasi di ba kunyari, number 18 na private collection, Eau de Parfum yon. Pero meron ka pa ring mabibili na parfum na version nun, yon tatanggalin na daw. Sana hindi totoo, sana mali siya, pero hindi naman magsisinungaling yung mga SA. And ang daming freebies nung Chanel. Nung bumili ako, ayan, nagbigay sila ng mga pabango, binigyan ako ng Paris Venice, number 5 na low, I don't know kung ano to, and may pouch din, ang daming mga freebies. So last na nabili ko, eto sa eroplano na to. May mga iba pa akong nabili, pero mga pasalubong ko sa mga kapatid ko, pero wala na dito, napamigay ko na. Itong Sudio, tinapon ko na rin yung box niya. Headset siya. Because, nakaka-2-3 bili na ako ng headset ng Apple. Hindi siya tumatagal sa akin. Parang 1 year lang or even less than a year. Nadi-drain na kagad yung battery niya. Napapaayos pa ba yun? Kasi sayang, parang yung headset ko, yung wireless latest yun yan. Ang mahal-mahal nun guys. Hindi biro. Tapos hindi tumatagal yung battery. So, ayan na guys. Baka sobrang haba na nito. I'm so proud of myself. Yun lang yung nabili ko. And sobrang happy ko doon sa GHD ko. And also, yung na-score ko na naka-sale na Babyliss na flat iron. Kailangan ko ba ng maraming flat iron? Hindi. Pero, gusto ko lang. Maganda. Siyempre, sasabihin ko sa sarili ko, maganda. I-justify ko yung gastos ko, di ba? Nag-enjoy ba kayo sa ganitong klase ng video? I hope it doesn't come across as parang nagyayabang ako sa mga nagastos ko. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!